GY6 EFI 149cc. Guys, wala nang intro ito diretso na tayo. Ito ay merong air cool 2 valve only. Bakit ito ang kinuha ko? At saka wala akong nakitang nagbablog nito At puro lahat walk around. Nakikita ko wala kang makukuha doon At saka wala bang owner na nakabili nito para magsabi kung anong naging issue? O kaya kahit may kaunting kalaman ka lang kung ano ba nangyari pagkatapos sila kumuha, baka sirain nga ba o ano. So nakadadalawang isip sa mga gano'n na senaryo kasi kaya lang nananaig pa rin yung napusuan mo. At saka mura lang siya i-compare mo sa ibang brand. Compare mo sa Big 4, ang layo ng presyo. At saka yung pagka-EFI niya, napakasimple. Walang kaunti lang mga sensor, yun ang ibig sabihin. Branded nga nagkaroon ng issue, ito pa kaya ganun. Pero ito siya ay napakasimple lamang na unit. Kung isa kang mekaniko na may alam sa motor, wala kang problemahin dito. At saka latest din siya, naka-EFI na. Marami din siyang purpose para sa akin compare mo sa mga EDB, Inmax o iba dyan na pang rides na talaga ang purpose. Pwede din sa trabaho pero ito meron pa may sabitan ka, may kargahan sa likod, mga ganyan. Tapos may bubulong pa rin. Sana kinuha mo yung 150Q. At ang yun ay hindi mo makakakargaan ng ganyan. Wala ka naman sasabitan sa harapan. Ganon yung purpose doon. Meron siyang idling speed na 1,800 RPM. Tapos meron siyang alis kakagat yung clutch niya sa 3,500 RPM hanggang 4,500. Tapos yung akyat ng kanyang bula pataas ng speed mo ay nasa 5,000 to 6,000 RPM. Ibig sabihin matigas yung center spring niya. Ganon na talaga ang GY6 Lalambot din naman yun pagdating ng 10,000. Kaya sa ngayon pagbago pa, medyo malakas siya sa gas. Pero kung gusto mo lumambot agad, pwede mo naman ipagawa yun. Para sa akin, hayaan na mo lang stock. Siya na lang mag-adjust ng kanya hanggang sa lumambot nga siya. At ang concern ko naman sa daytime running light niya ay pag mag-switch on ka ng susi mo, iilaw na agad. Hindi siya dumaan sa park light switch. So yun ang purpose niya Yung concern ko lang, habang umaandar yan yung daytime running light niya, kumukonsume na siya ng number of hours niya. Halimbawa, ang lifetime niya ay nasa 50,000 hours. Kumukonsumo na siya araw-araw ng tulad ng takbo ka ng mga 10,000 hours, mga ganyan, minus na siya doon, di ba? Daytime running light. Nang pag-switch on mo yan, diretso iilaw nito. Ito. Medyo para sa akin kasi kukonsumo yan ng lifespan niya At pagdating naman sa tail light switch niya, yun ang service ng park light niya. Sa likuran yung tail light niya. Switch off. Wala. Switch on. Yun. So guys, kung isa ka sa nakabili nito, join ka sa group ng CL150FI
So baka kung meron mang mga issue na dapat i-share namin doon. Kung sa susunod na kung may mga issue man, madali mo malaman. At para makatulong din tayo sa ating mga kapatid na nakabili nito. Diba? Kasi kaunti lang tayo mga CL. At saka kung may upgrade man ako dito, i-share ko rin tulad ng mga crossbar, mga ilaw, mga floor matting. Normal yun, kailangan natin yung mga floor matting yung unit natin para hindi naman mabasa yung mga battery natin sa ilalim. So hanggang sa susunod guys, i-update namin kayo kung meron ng mga bago na naidagdag para sa ating kaalaman. Para sa akin, hindi na ako magpapalit ng kung ano-ano pa eh. Okay na to, na stock. Maganda na siya eh. Mga stickers niya, okay na yun. Hindi ko na kailangan palitan. Yun lang, mga crossbars, ganun. So next time guys, sana may nakukuha kayo sa vlog na to. At para sa nakabili na dyan, maganda na ito mga par. Wala tayong problema dito. Yun lang, share tayo pag may mga issues tayo. Huwag niyong kalimutan mag-join sa CL150FI para doon natin masasabi yung mga issues natin sa ating motor. Ibig kong sabihin, laging tandaan na sa pag-alaga ng yan sa ating motor para tumagal, hindi sa brand. Kadalasan kasi pag Rossi ang motor mo, hindi na sila nag-change oil eh. Pag Yamaha, nag-change oil palagi dahil takot masiraan. Yun palaging nasa mindset ng mga tao eh. Kaya alagaan nyo rin kahit Rossi lang yan. So next time, see you.